Amen. Narinig niyo po? Amen. Narinig niyo po? Amen. Hallelujah. Amen. So, nakakagala po na tayo po ay sama-sama po na ibinigay natin yung time natin sa ating Panginoon. Amen? Amen. Medyo mukhang malayo nga, Pastor. Dapat medyo forward ka talaga. Okay, lapit pa tayo konti mga kapatid. Isa pa. Malapit na po at lalakad na po. Isa na lang. Konti na lang, lalakad na. Yan. Sige po, dito po, lapit pa tayo konti. Yung mga iniwan, sakay na. Ganda po tingnan, no? Yung mga iniwan, sakay na. Tawag na tayo. Sakay na. Yun, my friend ah. Amen po. God is good. And all the time. God is good. Amen. Salamat po sa mga kapatid po natin na nasa Zoom right now. No, kamusta po kayo dyan? At dito po sa Saudi ay sobrang init na po. Mainit na po dito. Kaya nga po, konting labas ko lang, umiitim kaagad ako eh. Hindi ko na maibalik yung kulay ko kaagad eh. Yan. Parang natawa. Parang gasgas na. Ay, di daw. Late na tawa. Amen, no? So, yun po. Sabi nga yung ang bilin po ng scripture o ng Bible, huwag po natin kalimutan ang dumalo sa mga gawain sa ating Panginoon. Amen? Amen. Pagka nasa Jeddah po, kailangan dito po tayo sa bagong bahay panambahan po natin. Yan po, no? Yes. Huwag po tayo mag-i-stay sa bahay kung nandito naman po tayo sa Jeddah. Amen. Diba? Amen? Yes. Amen. The Lord built this temple Yes. to worship Him together as one, in one accord, in one spirit. Di ba? Amen? So, yung mga taga-Jeddah, dapat po, dito po tayo sa bahay, panambahay. Amen? Kasi pagka nasa bahay po tayo, maaaring nandyan yung picture nyo, pero nakahiga ka, o kaya wala ka, naka-on ka lang, pero hindi ka physically na nakikinig. Di ba? So, mas maganda po, sama-sama po tayo. Ang transportation po ay hindi po kulang. Sobra po ang transportation po natin. Amen? Maraming driver. Amen? Kung gusto nyo komportable, nandiyan si Pastor Oscar. Amen. Amen? Tawag lang po, no? At kung gusto nyo naman medyo naka-sports car, doon tayo kay Brother Neil, no? Medyo nandun sa sakin. Nasa si bro. Parang masarap sumakay doon sa sports car nila, no? Amen. O picture na lang, di ba? Mas yun ang importante, di ba? Kung gusto niyo naman ng medyo malamig na malabig, doon sa sasakyan ni Pastor Oscar, mas malamig po doon. So, wag po tayong mahihiya po, no? Na dumalo po sa gawain sa ating Panginoon. Amen? Amen. Yan po. So, let's pray. Let's bow our heads. Lord, thank you so much once again sa mga oras ito. Lord, tunay na this your day, Lord God, to worship you. Lord God, to give our, Lord God, best para sa Lord God. To worship you, Lord God, in spirit and in truth. To give you praise, O Lord God, and to listen to your word for today, Lord God. Salamat po, Holy Spirit, guide us and continue to give us spiritual understanding, O Lord God, sa lahat ng mga salita mo na marinig po namin sa mga oras ito.
Lord God, hide me, use me as an empty vessel. And Lord, forgive me, ano man po mga shortcomings ko, mga pagkukulang ko sa iyo kasalanan. Yung patawarin and make me worthy right now into your presence, O Lord God. Salamat po sa iyong pag-ibig. Thank you for your blood, Lord Jesus Christ. Thank you for thy forgiveness, O Lord God. And Lord, thank you so much sa mga oras na ito na ako po ay itinayong muli dito po sa harapan upang maghayag ng salita. At nawa, Lord God, itago mo lamang ako sa inyo po natin. Salamat po, and Holy Spirit, continue to bless us, guide us, O Lord God, lalo-lalo na sa mga salita mo sa araw nito. This all I pray in Jesus' name. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Amen! So, yun po, no? I just wanna thank, no? Sa share po ni Brother Joker kanina, no? Yung exhortation niya, no? Actually, hindi naman po Joker. Joke lang po, no? Joke lang. Lahat naman po tayo ay nagsimula po sa paupo-upo, pahiya-hiya. Ako, mas nakakatago pa nga noon eh. Dahil wala pang cellphone noon, nung panahon po namin po dito, no? Pero nauna po si tatay niyo sa akin. So yung panahon po namin noon, mas madali kang makatago eh. Sa pagka may mag-invite sa'yo na mapunta sa church, no? Eh, hindi po katulad ngayon. Nandiyan po yung social media, no? Pwede kang i-reach out sa Messenger, sa Instagram, sa WhatsApp, no? Pag nakipag-message na ako kay engineer, no? Through WhatsApp lamang po, no? Amen. So, palakpakan po natin sa buhay si engineer po, sa buhay po niya, no? So, yung lamig ng worship hall natin, nagbigay po siya ng time, no? During ito, Ramadan din, no? Nagugulat nga ako dahil inaabot siya ng gabi, no? So, God will bless, no? Sa lahat naman ng mga anak niya na patuloy na nagpapagamit sa Kanya. Amen? So, hindi mo, kapag tayo po ay nasa presensya ng Panginoon, hindi mo, yung oras, hindi mo tinitignan. At tinitignan mo yung bang, paano ka makakapag-serve sa Lord na mabibless ka ng ating Panginoon. Yun po yung importante, no? So, makita po natin yung mga kapatid, no? Galing ng trabaho, nagugulat ka na lang, talagang malalakas pa, no? Katulad ni Engineer Eli. Talagang palakpakan po natin, no? Biro mo isang damukan na basura dyan sa labas, eh, naiayos niya. Na-amaze nga ako, eh. Sabi ko nag-utos ko sa mga Bengali, sa mga Pakistani ito, eh. Yung pala, siya mag-isa nagbuhat. Eh, araw-araw kong tinitignan, gabi-gabi. Sabi ko, saan magsisimula dito? Anong una, hindi dito. Diba? So, God is moved, no? God is moved sa buhay po ng ating mga kapatid, no? Hindi lang po si Ellie, no? The Lord knows, and alam niyo po sino kayo, no? Sa mga, lahat naman po tayo dito po ay sama-sama po sa gawin sa ating Panginoon. Amen? So, we open our Bible sa ating pong cellphone, kasi wala na pong physically na nagdadala po ng cellphone ng Bible physically, nasa cellphone na po yan, tablet. Open our tablet or cellphone sa Bible po, no? Sa Mark 1 verse 17. Basahin po natin ang Mark 1 verse 17. Ito po ay napapanahon po, no? Kasi summer, tag-init. Ito po yung maganda na tayo po ay mangisda. Yan.
Sabi nga, ito yung panahon na marami kang mahuhuling mga isda kung tayo po ay magsisipag po lamang. Yan. Basahin po natin ang Book of Mark 1, verse 17. Ang sabi po dito, at sinabi sa kanila ni Jesus, magsisunod kayo sa aking hulihan at gagawin ko kayo mga mamamalakaya ng mga tao. Ayan. Nasa pagsunod po natin yan, no? Pero before that, basahin ko rin po yung verse 16. At pagdaraan sa tabi ng dagat ng Galilea, ay nakita niya si Simon at si Andres na kapatid ni Simon na naghahagis ng lambat sa dagat sapagkat sila ay mga mamamalakaya. So, ibig sabihin, sila po ay fisherman, no? Mangingisda po sila. Ngayon po, madali po bang mangisda? Sino po yung malapit sa dagat? Mahirap. Sino po yung malapit sa dagat? Men. Gusto lang natin kumain ng isda, no? Pero yung mamalakaya, kahit na nasa tabi na tayo ng dagat, ay minsan ayaw pa natin eh. Kasi nga, mahirap, ano? Pero, prior that, no, yung buhay naman po dati is, hindi naman po katulad ng buhay po natin ngayon. Diba? Yung mga, nandiyan na yung mga fishing boat, yung mga malalaki na pandagat, no? Yung mga nanguhuli ng isda. Lahat, ano na, ibig sabihin, makinarya na, lahat, makina. So, hindi na mano-mano, unlike dati, di ba? So, napakahirap po ang buhay po ng isang mamalakaya. Yan, amen. So, ang title po ng ating pong teksto sa araw ito, Being Fishers of Men. Yan po yung Being Fishers of Men. So, may malalim po na kahulugan, no? Being, no? Sabi nga ng Lord, magsisunod kayo sa aking hulihan at gagawin ko kayong mamamalakaya, no? So, being fishers of men, sa Mark 1:17, ay madali bang sumunod? Sabi nga po, no? In Jesus' invitation, follow me and I will make you become fishers of men. We find that there is one command, one promise, and a lifelong process. Pag sinabing process, habang nabubuhay tayo niyan eh. Amen? So, lifelong process, no? So, hindi lamang po natigil po ito, no? Nung sumama po ang ito pong, sino po? Si Simon? Si Andres, no? Si Andy, no? At si Simon, no? Medyo English naman natin ang konti, no? Andrew, saka si Simon, di ba? So makikita po natin, ano ba ang ginawa nila, no? Nung sila po ay tinawag ng ating Panginoon. So sa verse 18, at pagdakay, iniwan nila ang mga lambat at nagsasinod sa Kanya. Amen. So now mga kapatid, this is the time, no? Sabi nga, God gave us itong mahaba na bahay panambahan, no? So we do believe na it is our time, no? Na tayo po ay maging fishers of men, no? Na tayo po ay tinatawag ng ating Panginoon. Amen? Sino po sa inyo ang handa na sumunod sa ating Panginoon? Amen. Amen. So yung amen nyo, hindi sa akin yun, ha? Sa ating Panginoon po yun, no? Sabi nga, lifelong process, maaring, sabi ko nga, maaring may magpapatuloy, maaring
hindi magpapatuloy at maraming titigil, no? So, lifelong process, napakalalim po na kailangan gampanan po natin sa ating buhay. Being fishers of men, paano nga ba, no? Kasi minsan, yung invitation nga ng ating mga kapatid, yung mga mananampalataya sa atin, we ignore. Di ba? How about the invitation of Christ, no? Na ating Panginoon. Di ba? So, kailangan ay hindi rin po natin ma-ignore ang invitation. Una, ng mga kapatid na nag-invite po sa atin na tayo po ay dumalo ng gawain sa ating Panginoon. Amen? Pagka na sunod po natin yan, ay madali na po tayong sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Sabi nga ni Joe kanina, Victor po ang tunay ng pangalan niya, no? Victor. Ang layo naman ng Joe. Joker kasi, Pastor. Lauter. Joker. Ritual. Ritual ang apelido, naging Lauter. Baligtad pa rin eh. Ano ba talaga ito na pangalan? Nickname, okay. So makikita po natin, no? Sabi nga, lahat naman tayo ay dumaan po dyan, no? Ako po sa Pilipinas, marami akong mga kapatid na nireject eh sa mga invitation po nila sa akin. Hanggang dito po nung nakarating na po ako dito sa Saudi Arabia, kaya nga sabi ko sa inyo noon dati, mas madali magtago. Dahil walang landline, limited lang po yung may landline po dito. Yung may mga kaya magbayad. Yan. Tapos, ang cellphone po nun, nag-start na rin, mga 2,000 na rin. Pastor, 2,000 na rin, ano? Mga ganun. So, dumating ako dito, 1997. So, maring pwede kang magsabi, sige, sa Friday, sasama ako, di ba? No? Pag Friday po, nandun po ako sa basketball court. Yan. So, yung mga susundo po sa akin, tinataguan ko rin dati yan eh. Ayan. Pero, God bless them, no? Yung mga kapatid na nagtsatsaga po sa atin na tayo po ay invite po sa gawain po sa ating Panginoon. Amen? Kasi, alam niyo yung kahalagahan na tayo po ay makasama niya, na tayo po ay masama niya po sa gawain sa Panginoon. No? Because yung salvation he receives from the Lord ay hindi mo ito kayang makuha sa anumang bagay, no? Anumang paghihirap mo, magpenitensya ka man, tapos na, it is done. Tapos na yung ginawa ng Panginoon eh, di ba? So, hindi mo pwedeng saktan ang iyong sarili, ang iyong katawan, upang patawarin ka ng Diyos. Tandaan po natin, it is done, it is finished. With the blood of Jesus Christ, no? Kaya kung sa atin, kung pahihirapan mo pa yung sarili mo, para lamang mapatawad ka ng Diyos, that is wrong. So wala po, even in the scripture, hindi po sinabi yan. Napakagaan. Di ba? Inilatag na ng lahat ng ating Panginoon sa kanya pong pagkamatay doon po sa cross. No? So, reminder lang po ito, no? Katapos lang po nung sinasabing mahal na araw, no? So, makikita po natin yung kung gaaning paghihirap ng Diyos sa buhay natin upang tayo po ay madala po doon sa buhay na walang hanggan. Amen? So kami po ay hindi namin pwedeng maibigay po yan sa lahat ng mga tumatayo, sa lahat ng mga ginagamit ng Diyos. Ang may share po namin sa inyo is the Word of God, yung salvation comes from the Lord. Yun po ang mahalaga sa atin po. No? Being a fishers of men,
is a lifelong process. Sa huli to, no? Mamaya tatalakayin po natin yan, no? So, una po doon, the first command is ano po? There are three things, no? The first command is, follow me. Maring sumunod tayo sa ating Panginoon, pero may limitation. Maring may limitation pa right now. Kasi nga, ang pagtanggap po natin at ang pagsunod natin sa ating Panginoon, ay marami po talaga tayong dadaanan. Amen? Kasi po, marami tayong dapat i-consider, marami tayong dapat alisin sa buhay po natin. Being a fishers of men, kasi tayo po na ginagamit ng Panginoon, sometimes hindi na natin kailangan na ipakita pa sa mga tao, no? Makikita yan na how we walk, no? How we live in this world, no? Kung paano tayo mamuhay dito po sa mundo, no? So something is different sa ibang mga tao, no? Na kung tayo po ay may Diyos sa buhay po natin, ito ay makikita ng mga tao, mga kaibigan natin, sa family, sa yung mga surroundings po natin, no? So makikita na yan. Makikita na yan na tayo po ay sumusunod po sa nais ng Diyos sa buhay po natin. Magpagamit po tayo, mga kapatid. Amen? Maaring, sabi ko nga, maaring hindi ka tumanggap ng papuri dito po sa lupa. But we are blessed. We have a prize in heaven. That is very important sa buhay po natin. Kasi yung tatanggapin natin dito sa lupa, masisira lang yan. Masisira lang yan. At hindi yan magtatagal. Which is, ang iniintay natin na prize, which is in heaven, that is eternal. Amen. So, ayan po yung pagkakaiba, no? Maaaring naglilingkod tayo, mapagod tayo, amen. Okay lang po yan, tuloy-tuloy lang po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Bakit? Ang sabi ng Lord, follow me. Sumunod ka eh. Oh. Ngayon, gampanan mo yung dapat mong gampanan. Sabi nga, the command in this verse, follow me, ay napakasimple. Sabi nga, sumunod ka sa akin, no? Pero, malalim po yun kasi hindi lamang po basta tayo po ay susunod lamang po, no? Marami po tayong pagdadaanan sa buhay po natin. Marami tayong aalisin sa buhay po natin. Sabi nga, follow me is not something that is difficult. The act of following is something I can do. I can get behind someone else and walk in their footsteps. I can follow Christ. But as being a fishers of men on my own, paano ko gagampanan? Yan po yung napaka-importante sa buhay po natin, no? Minsan, may kaharap tayo, nahiya tayong i-share ang salvation, ang Word of God. Yung na-receive natin nang tayo po ay may nag-share po sa atin ng salvation, no? Minsan may nahihiya ka. Di ba? Kaya nga kami dito, kinakapalan na namin yung mukha namin eh. Di ba? Kasi nga, Saudi Arabia is napakalayo po sa Pilipinas. Maaring, mga kapatid, experience, at ito yung gusto kong reminder sa inyong lahat, no? Saudi Arabia, mainit na naglilingkod ka sa ating Panginoon.
Amen? Amen. 1 month vacation sa Pilipinas. Marami ka nang iniisip. Maaaring bumagsak ka. Di ba? Babalik naman ako sa Saudi. Mag-start na naman ako ng panibago, no? So, being a fishers of men, nakita ka nung sinara mo ng salvation sa ating Panginoon. Maaaring nandito ka sa Saudi Arabia, nag-share ka na ng Word of God sa pamilya mo, sa kaibigan mo. And all of the sudden, magbabakasyon ka ng 1 buwan or for good. Di ba? So, yung buhay mo na being fishers of men, kasi sa Pilipinas, mag-iiba yung yung mindset mo eh. Maaring magpatuloy ka o maaring gagawin mo na naman yung nakaugali mong ginagawa sa buhay, no? Yun po yung napakahirap na gagampanan po natin sa ating pong buhay, no? So sabi ng banal na kasulatan, ang mananatili sa akin hanggang tapat ay siyang maliligtas. So mananatili hanggang ng tapat. So ibig sabihin hanggang wakas yun, no? Hanggang sa dulo ng hininga mo na mananatili kang tapat sa ating Panginoon. Tayo po ay maliligtas. Amen? Wala pong partial na salvation, ha? Di ba? Wala. Mga kapatid, lahat tayo po ay Katoliko dati. Amen. Amen. Amen? Di ba? Wala pong purgatorio. There's no purgatory na mababasa ka sa Bible. Hindi po doon yung sinasabi na kapag tayo po ay namatay, ay hingi ka pa ng tawad sa langit. Tandaan po natin, walang makasalanan ang makakarating sa langit. That holy place is holy para dun sa mga binanal ng Diyos lamang. So, wag po nating isipin, no? Gagawa tayo ng kasalanan at the end of our life, ay makakahingi naman tayo ng tawad sa ating Panginoon. Amen? Baka marami tayong nakita, bakit ang tanda na nito, buhay pa. For she lives for how many years? Sometimes, meron nang centennial, di ba? Di ba, no? Merong 19, merong 80, no? Amen. Di ba? So, minsan napag-usapan nga natin, no? Ang bait nun eh. Bakit bigla na lang namatay? Eh, ito naman tong sobrang sa sarili eh. Ang tagal mamatay, no? Ganon, di ba? So, may mga iniisip tayo, no? Because God wants us, repent. Humingi tayo ng tawad at manumbalik sa ating Panginoon. Which is chance. Ito yung napaka-importanting regalo ng ating pong Panginoon. Sabi nga, bukas at tatanggapin mo na lamang ito ng buo. Amen? So palakpakan mo natin ating Panginoon. Hallelujah. Being fishers of men, maaaring mahirapan ka kasi nga, no? Alam mo kung paano mo malakaya lahat, no? At alam mo yung pagdadaanan mo, no? Pero number 1 is command, di ba? May command po ang ating pong Panginoon. Number 1 is follow me. Ngayon, sumunod na po tayo. Second, the promise. Yan. I will make you to become fishers of men. Yan po, no? Yan po yung pag-uusap po nila, no? Nung time na yon. In one verse,
Pero meron pong tatlong nakapaloob po doon na pag-uusapan po tayo doon. Number 2 is, sabi po doon, I will make you to become fishers of men. Wow! Amen! Bakit po? Ilang tao po ang nasa buong mundo? You are chosen by God. You are chosen by God to become one. Ano po? Nasusunod sa Kanya na siya po ay gagawing fishers of men. Napaka-importante po. No? Maring hindi mo malubos maisip na ibinigay sa ito ng ating Panginoon. Amen? Kasi tayo po nasa church ngayon, gagamitin tayo ng ating Panginoon. Amen? Lahat po tayo, wala pong nakarinig ng salita ng Panginoon na hindi po ginamit ng ating Panginoon. Amen? Nakarinig yan ng salita ng Panginoon. Ito naman po ay i-share niyo naman po sa mga pamilya, kamag-anak, kaibigan, at sa mga kasama sa trabaho. No? Kaya po sa mga, sino po yung magkakasama po sa trabaho? Katromin? Kayo po? Eni? O, di ba, wala nag-aaway sa inyo? Meron. Minsan nakakasamaan lang kayo ng loob, di ba? Alam nyo, tanggalin nyo na yan, yung mga tampong pururot na yan. Nagawa sa bahaw. Di ba? Yung mga tampuhan nyo, hindi po nakakalugod sa ating Panginoon yan. Amen? Amen. So, alisin po natin yan, no? Hindi na tayo bata, eh. Kasi, nasa process tayo ng paglilingkod natin sa ating Panginoon. So, God wants us na maging ano po tayo? Maging pakinabang sa gawain sa ating Panginoon. Amen? Amen. Parang sa pamamalakaya po yan, no? Sabi nga, sabi po ng Lord po dito, I will make you become fishers of men. So, ibig sabihin, fishers of men, kung kaya tayo po ay 5 sa bangka, 4, kailangan po sama-sama po yan. Amen? Amen. Wala pong petics dyan. Wala pong nagpapahinga siya habang nagtatrabaho iba. Hindi po uso yan. So kung tayo po ay nasa dagat, tayo po ay namamalakaya, siyempre lahat po tayo ay kikilos, di ba? So, oo, kanya-kanya tayo, no? So excited tayo kasi, wow, kasi ginawa tayong fishers of men ng ating pong Panginoon. Yun po yung napaka-importante na nangyari sa buhay po natin. Amen po ba? Amen. Napaka-importante po yun. Bakit po? Sa dinami-dami ng tao sa buong mundo ay napili tayo ng Diyos. Amen. Yun po yung napaka-importante po yun. Amen? Palangkan po ang ating Panginoon. Maring sa mga oras ito, sa mga bago, medyo iba sa inyo to. Sino po first time na nakati po ng ganitong? Amen, no? So, ganyan, lahat naman po tayo kapatid, no? Ganyan din po tayo, no? Nung bago-bago po tayo, maring tinatamaan ka sa naririnig mo. No? But, itong salita ng Lord naman ay para naman po sa ating lahat, no? Wala pong exempted po dito. Ang lahat ng ito ay para po sa atin. Amen? Who knows, may plano pa lang Lord sa buhay natin, sa buhay mo. Di ba? Hindi natin alam eh. Ang Diyos tama po ang magdadirect sa buhay po natin. Maaaring sabi nga ng exhorter natin kanina, dating napaupo-upo lang siya, ngayon patayo-tayo na. Yun nga lang, naglakihan na yung iba pero siya hindi na lumaki.
Wala siya. Nasa. Tahimik na naman siya. No? Amen, no? Tumaas na mga bilihin. Di ba? Tumaas na lahat, pero hindi tayo lalaki kasi yan na yung height mo. Amen. So, Kaya na lang yung lumanang. siya na lang ang lalaki. Amen. So, Amen. Lalaki po ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Amen. I will make you become fishers of men. It is important to note that when Jesus called these men, they were not at the time what Jesus wanted them to become. Kasi nga, He promised to make them to become fishers of men. Notice again with me, sabi nga dito, who Christ chose. The gospel will reveal who these men were. Sabi nga po dito sa ating pong topic sa araw nito. Maring sa ngayon ay hindi ka ready, pero sumunod ka, no? Sa ating Panginoon. Pero yun na pala yung umpisa na meron kang magiging parte sa sinabi ng ating Panginoon sa iyong buhay, no? Nung ikaw po ay sumunod po sa Kanya. At ang pangatlo po, the process to become fishers of men. Yan. Ito po yung palagi kong sinasabi sa inyo, no? Ang buhay, ang paglilingkod natin sa ating Panginoon ay continuous process, no? We need to attend Bible study na natigil. Kung tayo po ay na-invite po ng mga pag-aaral, no, kailangan matin po tayo. So, hindi lang po tayo na every Friday na nakakatin ng iba po yung gawain sa church at iba rin po yung pag-aaral po, no, ng kanyang banal na salita. So, napaka-importante din po ng pag-aaral na tayo po ay makapag-aral, no, upang yung mga katanungan natin sa Bible is mapag-aralan po natin yan, madaanan po natin lahat yan. Kasi po, meron pong malalalim na nababasa tayo sa Bible, minsan binabasa na lang natin. No? Diba? Pero yung meaning, minsan nami-miss natin. We miss the point. No? So, Bible study, ready po ba tayo? Amen. Makaunti lang ng amen. Amen po ba? Amen. So, napaka-importante po ng Bible study. Actually, nung bago kami dito, no, sa Saudi, na invite kami, no, sa mga pag-aaral ng, ito nga po, Bible study, no. Kasi Bible study, marami ka nang nalalaman no. So, yung mga hindi mo, kasi tayo mga tao, alam ko na yan. Alam ko na yan. Puro ganyan Lahat alam na Di ba? Pero, tanungin mo, paano nga ba yan? Di ba? So, may gano'n Parang sa pagtatrabaho yan alam ko na yan. Oo. Ibigay mo sa kanya yung trabaho. Bro, isang oras ka na dyan Kala ko ba, alam mo yan. Hindi, tinitignan ko pa kasi may manual naman di ba? Kung nagpaturo ka na kagad, di magaan pa yung buhay mo, di ba? Hindi ka na nahihirapan. Madali ka nang natuto. Di ba? Amen? Amen. Kung yun po kung wala po tayong pride sa ating pong buhay. Yan. Yan naman po kasi ang nakakahadlang po sa buhay po natin sa paglilingkod minsan
when it comes to pride, no? Sa buhay po natin. Di ba? Minsan, tinitignan natin yung katayuan ng isang tao doon sa katayuan mo. Mas graduate ako dyan eh. Wala naman tinapos yun eh. Bakit nandyan siya sa ganyang position, no? May mga question tayo, may mga doubt tayo. Pero, nakuha nila yung position na yun. No? But in our life as a Christian, it's not the position that we need. We need Jesus Christ in our life. Dahil wala pong ibang makapagbigay ng salvation sa atin, kundi ang Diyos lamang. Diba? Amen? Amen. Hindi po yung taas ng pinag-aralan po natin, yung level o degree ng pinag-aralan po natin. No? So, hindi naman sa pag-ano, no? Ano ba yung kinuha ng Lord? Diba? Mangingisda, tax collector, diba? Ano pa? Yung mga sa construction, let's say, no? Diba? So, ang pinili ng Diyos, yung mababa talaga. Mababa. Bakit? Kasi nga, maraming pang may feed ang ating Panginoon sa kanilang mga buhay. At alam ng Diyos na mas madali silang turuan when it comes sa salita ng ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. It's a lifelong process, no? Sabi nga, wow, matindi pala yung na-receive natin sa ating Panginoon. Sabi nga. So as a Christians, it is urgent that we carry out the command to bring people to Christ. Amen. Yes. Kailangan, ito yung, so sabi po dito, how can we influence others to Christ? Paano nga ba? I want to mention, no, merong way. There's 3 ways that we influence people to come to Christ. Amen? Hallelujah. 1 Peter 3:15 says, but some people testify the Lord God in your hearts, and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is within you. Sabi, in other words, there should be such reflection and joy and hope to our lives that others will ask about it. Diba? So makikita po natin, no? Ito po yung opening door to share the gospel, no? So, kailangan makita po sa atin, no? Yung, ano po, no, kung paano tayo makapag-influence na marami tayong madala sa ating pong Panginoon. Sabi po dito, the common image of fisherman in our day is of a man with a fishing cord, fishing rod, casting a lure into the waters of stream or lake, no? Ito po yung mga literal po, no? However, such was not the case when Jesus called his disciple. They caught fish with nets, and by experience, they found that their best fishing took place at night. Alam nila kung saan, no? At by the way, alam nila kung saan talagang maraming no? Sa mga mangingisda po, no? Alam nila kung saan talaga maraming isda, no? Lalo na sa gabi. Mas gusto nila lumabas pagka yung maliwanag ang buwan. Kasi maliwanag sa dagat, sa laot, mas madali silang makakakuha ng maraming isda, no? But what happened to them? Di ba? Sabi nga nila kay Jesus Christ, nang inutusan sila na cast the net in other side.
Sabi nila, ginawa na nila yon all night. Pero wala silang nakuha. No? Pero sabi nga nila, but because of you command us to do, ginawa nila ito. At inihagis nila ang net sa kabilang dako na itunuro ng ating Panginoon. So, namangha po sila, nagulat lahat, at marami silang nahuli, no? So, hindi nila iniisip how important yung pagsunod po natin sa ating pong Panginoon. At doon nila napatuloy na nakita ang kapangyarihan ng ating pong Panginoon. When Jesus told Peter to cast his nets on the other side of the boat, said, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. So sumunod ang Pedro sa sinabi ng ating pong Panginoon. At nangyari nga, no? Yung nangyari po ng oras na yon ay marami po silang nahuli. Diba? It is the command of the Lord, and it is the desire, no? Yung sinabi ng ating Panginoon, no? Na sundin natin ay sinunod po nila. Jesus uses this same effective method to draw people to Himself. Sabi po dito, Jesus said, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Jesus said. So, yung ginawa po nila, yung pagsunod po nila, ay nakita nila yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Sabi nga, we may influence others to Christ by our action. Matthew 5:16, basahin po natin. Let your lights so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Sabi po dito sa Matthew 5 verse 16, no? So, sabi ko nga kanina, yung sa action po natin, no? Yung nakikita po ng mga tao na hindi na tayo yung ginagawa natin, no? Mas madali tayong maka-encourage ng mga maraming kaluluwa na may dala po natin sa ating Panginoon. Because of, ano po, no? Yung pagiging mabuti po natin sa kanila. Ano pa? Amen. We may influence others by our action. No? Sabi nga, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. No? So nakikita nila yung pamumuhay natin as a Christian. No? So madali po tayong yung reflection po nun, no? Madali na po tayong makapagdala po ng kaluluwa sa bahay panambahan. Amen? So, yun po yung napaka-importante po na gawin po natin sa ating pong buhay. Mahihirapan po ba tayo? Mahihirapan po ba tayo? Maaaring sa isip natin, mahihirapan tayo. Sorry, and also this, we may influence others to Christ by our words. Yan. 1 Peter 3:15, but sanctify the Lord God in your hearts, and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is within you. When it says be ready to give a defense, it is, sabi nga po, no?
Ano pong kailangan po natin gawin? Sa buhay po natin. Nakaka-impluensya pala tayo sa pamagitan ng ating pong pagsasalita, no? Na yung pagsasalita po natin ay makalangit, no? At hindi po makamundo na pagsasalita, no? Yung how we share the gospel, the good news, the salvation comes from the Lord. At sa ating pong buhay po natin as a Christian, as a fishers of men, marami po tayong task talaga. Hindi lang po tayo dapat na paupo lamang po, pati-atin lang po sa bahay panambahan. And we need to invite, no? Sabi nga, marami pa tayong upuan sa likod, no? No? So, hindi natin malubos maisip na time will come. We need more chairs. No? Dito po sa ating buong bahay, panambahan. Amen? Afternoon po, Perosa. Afternoon. So, sabi nga, no? Pangit naman kasi Pets. Pero saan naman sa Manila? It's J, not S. Perosa. Sabi ko, Perosa. Di ba? Perosa. Madami yata ako. Babes na lang kasi mas maganda. Amen. Hallelujah. When Jesus called them to follow Him, it was a call that required complete and immediate detachments from every else. Peter and Andrew left their nets, sa verse 20, suggesting that they left their present occupation, no? So, ibig sabihin, iniwan din nila yung kanilang trabaho at sumunod po sa ating pong Panginoon. Amen. So, anything? Amen. Ito yung paborito ng lahat eh. Ano pa yung paborito ng lahat? Conclusion, no? Talagang, wow. Pag conclusion, lahat, dilat eh, no? Talagang, oh. Amen. Sabi dito sa ating pong conclusion, we may not be like Peter who preached one day and 3,000 were added to the church. No? Maring di nga tayo katulad ni Peter. We can, however, all be like Andrew, who after he had been brought to the Savior, found his brother Peter and brought him to the Lord Jesus. Peter fished with a net, so to speak, and caught large numbers. Andrew fished with a pole and line, catching one fish at a time. Sabi nga, we may not be called upon to preach to great multitudes or even to groups, yet we can witness effectively to individuals one by one. So wala pa rin tayong ligtas, no? Kailangan, we need to do our part, no? Maring hindi ka makakatulad ni Peter in one day, 3,000 or ibang mga sumunod sa ating Panginoon, or maring magampanan po natin. Ito yung madalas nating magampanan, yung one by one. Di ba? Minsan nga yung one by one na namimiss pa eh. Di ba? So, process. Talagang, amen. The ball and line method, what a privilege that can be. We, like Andrew, might lead someone to the Lord, and that one
in turn might lead thousands. Ba? Amen. So, in process, Alam kami tatlo, in process. in process, no? So, talagang nandun yung process, no? Maling, yung conclusion natin is, sa umpisa, one by one, tapos yan, mag-gather ka na ng, Bible study tayo, meron na tayong 3, 4, 5, no? Members. We can start Bible study now. Di ba? Yung Bible study na yan, meron na tayong 20 members. Meron tayong ngayon? Meron tayong, we can say na, mag-ano tayo ng church natin, no? Di ba? So, tuloy-tuloy na yun, di ba? So, yung mga kapatid, umalis ng ibang lugar, they have Bible study, lumago, no? So, nagkaroon ng church, no? Tuloy-tuloy po doon, no? So, yun po yung conclusion, no? Maring, hindi tayo, siyempre, si Peter is Peter, no? So, there's nothing impossible unto God. Amen? Amen. And Peter is one of us. Amen? Amen po ba? Amen. Everything is in the Bible is one of us, yung mga ginamit ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. To God be the glory po. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Lord, thank you so much po sa mga oras ito. Thank you, Lord, for your word for today. Lord, nawa, magampanan po namin ang dapat po namin gampanan nang ayon po sa pagkakatawag mo po sa amin, Lord God. Lord, let your power, Lord God, sa buhay po namin ay siya pong patuloy na manatili na mapaglingkod po kami sa iyo nang ayon sa iyong pag-ibig sa aming pong mga buhay. Salamat po sa mga oras ito. Salamat po sa mga anak mo na nagbigay ng time. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay. Sampu ng kanilang mga pamilya at sa lahat ng kanilang pong mga mahal sa buhay, O Diyos. Salamat po muli sa mga oras ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.